Nagsimula akong gumawa ng mga video sa iglesia hindi nagtagal matapos kong manampalataya sa Diyos. Kalaunan, gumawa ako ng tungkuling nakabatay sa teksto at nakipag-ugnayan ako sa mga nakatataas na lider. Naniwala ako na ang paggawa ng mga tungkuling ito ay magbibigay daan sa akin na makaunawa ng higit na katotohanan at magdaragdag sa pag-asa ko na maligtas. Sa tuwing nakikisalamuha ako sa mga kapatid na nakikibahagi sa gawain ng pangkalahatang usapin, nakikita ko na abala sila araw-araw sa mga usaping panlabas. Pakiramdam ko, masigasig lang sila. At na karamihan sa kanila ay hindi nakakaunawa sa mga katotohanang prinsipyo o walang anumang buhay pagpasok. Dahil dito, mas lalo akong nakasiguro na ang mga leader at manggagawa at ang mga gumagawa ng tungkuling nakabatay sa teksto ay mayroong mas malaking pag-asa na maligtas. At talagang maswerte ako na nakakapagpatuloy ako sa paggawa ng tungkuling nakabatay sa teksto. Noong Abril 2023, itinalaga ako sa ibang tungkulin dahil hindi ako nakakakuha ng anumang resulta sa aking tungkuling nakabatay sa teksto. Pagkatapos niyon, gumawa ako ng gawain ng pag-aalis mula sa iglesia. Isang araw, sumulat ang isang leader para sabihin, apurahan kaming nangangailangan ng mga taong nakakaunawa sa network technology. Magaling ka rito, kaya balak namin na ikaw ang umako sa tungkuling ito. Pagkabasa ko sa liham na ito, hindi mapakali ang puso ko at napuno ito ng paglaban. Marunong ka man lang bang magsaayos ng mga bagay-bagay? Maraming taon akong gumawa ng tungkuling nakabatay sa teksto at naarok ko ang ilang prinsipyo tungkol sa pagkilatis. Bakit hindi ka magsaayos ng mga tungkulin para sa akin batay sa mga kalakasan ko? Sa sumunod na mga araw, kapag iniisip ko pa lang na kailangan kong gawin ang tungkuling kaugnay sa network technology, nababalisa na ako. Ang paggawa sa tungkuling ito ay nangangahulugan ng pagpapakapagod at pagharap sa iba't ibang uri ng software araw-araw. At dahil mas kakaunti ang pakikisalamuha sa mga tao at bagay sa tungkuling ito, mas kakaunting katotohanan din ang makakamit ko. At kahit gaano ko pahusayan, magiging isa lang akong trabahador. At ititiwalag pa rin ako sa huli. Gayunpaman, sa pamumuno at sa mga tungkuling nakabatay sa teksto, magagawa kong makipag-ugnayan sa mga salita ng Diyos at sa mga katotohanang prinsipyo araw-araw. At habang mas nagsasanay ako, mas mauunawaan ko ang mga katotohanang prinsipyo. Mabilis na uusad ang buhay ko at kaya magiging mas malaki ang pagkakataon ko na maligtas. Pero sa huli, batay sa pagkamakatwiran at tubili kong tinanggap ang tungkuling ito. Noong una, tinuruan ako ni Brother Jaulay sa teknolohiyang ito. Sa aking pag-aaral, marami akong nakitang tutorial software na hindi ko alam kung paano gamitin. At halos nakalimutan ko ang karamihan sa mga pangunahing bagay na natutunan ko noon. Pero ayaw kong magsikap sa pananaliksik. At pakiramdam ko, kung isa sa puso ko ang pag-aaral at mabilis kong makakabisado ang teknolohiyang ito at makikita ng mga leader na natututo ako ng mabuti, hindi ba't ipapagawa nila sa akin ang tungkuling ito ng pangmatagalan? Nang maisip ko ito, hindi ako gaanong nagsipag sa pag-aaral ko. At wala rin akong gana na tingnan ang magagandang technical na tutorial na ibinigay ni Jaulay. Pagkalipas lang ng ilang araw ng pag-aaral, kinailangan naming ihinto ang pagsasanay dahil nanganganib ang tahanang tinutuluyan. Pakiramdam ko, sinwerte ako. Dahil ibig sabihin niyon ay hindi ko na kailangang gawin ang tungkuling ito.
Nang magulat ako sa leader tungkol sa kung kumusta ang pag-aaral ko, sinadya kong bawasan ang bilang ng mga kasanayang natutunan ko. Umaasa na sa ganitong paraan, makikita ng leader na wala akong gaanong natututunan sa pag-aaral ko. Iisipin na hindi ako magaling dito at magsasaayos na gumawa ako ng ibang mga tungkulin. Sa hindi inaasahan, pagkaraan ng ilang araw, sinabi sa akin ng leader, pupunta sa ibang lugar ang brother na nag-aayos ng mga elektronikong kagamitan para gawin ang tungkulin niya. At apurahan kaming nangangailangan ng isang tao na sasalo sa gawaing ito. Dahil hindi ka naging dalubhasa sa network technology, dapat matuto kang magkumpuni ng mga computer. Tingnan natin kung kaya mong matutunan ito. Pagkarinig ko nito, natulala ako. Iniisip na, paanong nagkaganito ang mga bagay-bagay? Ang mag-aral ng pagkukumpuni ay mas masahol pa nga kaysa sa pag-aaral ng network technology. Magiging para lang akong walang pananampalataya na gumagawa ng gawaing pisikal. Anong katotohanan ang makakamit ko sa paggawa nito? Nabalitaan ko ang tungkol sa isang brother na nagkumpuni ng mga elektronikong kagamitan para sa mga kapatid sa loob ng 8 taon. Kung magkakaroon ako ng kakayahang gawin ito, maiipit ba ako sa tungkuling ito kagaya ng brother na iyon? Noong sandaling iyon, lubos akong nakaramdam ng kawalan ng pag-asa. Iniisip na, maaari kayang nakatakda ako na gumawa lang ng gawain ng pangkalahatang usapin? Namumuhay ng nagtatrabaho lang? Dahil malapit nang matapos ang gawain ng Diyos, meron pa ba akong pag-asa na maligtas? Habang mas iniisip ko ito, mas lalo akong nababagabag. Sa mga sumunod na araw, niwala akong ganang kumain at ginugol ko ang mga araw ko sa pagmumukmok. Napansin ng mga kapatid ang kalagayan ko at nakipagbahaginan sila sa akin para makapagpasakop ako sa sitwasyong ito. Pero nakaramdam ako ng matinding paglaban. Iniisip na maganda nga pakinggan ang sinasabi ninyo. Pero kung matututo ako ng aral at magpapasakop, maiipit lang ako sa tungkuling ito. Kung mangyayari iyon, hindi ba't magiging trabahador lang ako? Paano pa ako maliligtas kung gayon? Kalaunan, habang nalulugmok sa aking pagkasira ng loob, nagsimula akong mag-aral ng mga teknik sa pagkukumpuni. Pero wala akong anumang sigla. Naisip ko kung paanong pagkatapos ng lahat ng taon ng masigasig kong paggawa sa tungkulin ko sa aking pananalig, sa huli, magiging isa lang pala akong trabahador. Ni hindi na ako nangahas na isipin kung ano ang kalalabasan ko. Sa mga sumunod na araw, napansin kong wala pa rin akong maipong sigasig para sa tungkulin ko. Pakiramdam ko, hindi tama ang kalagayan ng paggawa ko sa aking tungkulin. At nakokonsensya ako. Kaya, nagdasal ako sa Diyos. Diyos ko, hindi ako makapagpasakop. At talagang negatibo ang pakiramdam ko. Patuloy kong nararamdaman na wala akong magandang kinabukasan o hantungan kung gagawin ko ang tungkuling ito. Diyos ko, alam kong hindi tama ang kalagayan ko. Pakiusap, bigyang liwanag at gabayan mo ako na maunawaan ang layunin mo. Para makapagpasakop ako sa sitwasyong ito at magawa ko ng maayos ang aking tungkulin. Pagkatapos magdasal, naalala ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos. Simulan ninyo itong seryosong hangarin mula ngayon. Ngunit paano ninyo ito dapat hangarin? Kailangan ninyong pagnilayan ang mga usapin kung saan madalas kayong naghihimagsik laban sa Diyos.
Paulit-ulit nang naghanda ang Diyos ng mga sitwasyon para sa iyo upang turuan ka ng aral. Upang baguhin ka sa pamamagitan ng mga bagay na ito. Upang itimo ang kanyang mga salita sa iyo. Upang papasukin ka sa isang aspekto ng katotohanang realidad. At upang pigilan kang mamuhay alinsunod sa tiwaling disposisyon ni Satanas sa mga bagay na iyon. At upang sa halip ay mamuhay ka alinsunod sa mga salita ng Diyos, upang tumimo sa iyo ang kanyang mga salita at maging buhay mo ang mga ito. Ngunit madalas kang naghihimagsik laban sa Diyos sa mga bagay na ito. Hindi nagpapasakop sa Diyos ni tumatanggap ng katotohanan. Hindi itinuturing ang kanyang mga salita na mga prinsipyong dapat mong sundin at hindi isinasabuhay ang kanyang mga salita. Nakasasakit ito sa Diyos at paulit-ulit mong naiwawala ang pagkakataon para sa kaligtasan. Kaya, paano mo dapat baguhin ang iyong sarili? Magmula sa araw na ito, sa mga bagay na matutukoy mo sa pamamagitan ng pagninilay-nilay at malinaw na mararamdaman, dapat kang magpasakop sa pamamatnugot ng Diyos. Tanggapin ang kanyang mga salita bilang ang katotohanang realidad. Tanggapin ang kanyang mga salita bilang ang buhay at baguhin ang paraan ng iyong pamumuhay. Kapag nahaharap ka sa mga sitwasyong tulad nito, dapat kang maghimagsik laban sa iyong laman at mga kagustuhan at kumilos ka alinsunod sa mga katotohanang prinsipyo. Hindi ba't ito ang landas ng pagsasagawa? Ito nga. Sa pagninilay-nilay sa mga salita ng Diyos, naunawaan ko na sa panahong ito kung kailan palaging binabago ang pagkakatalaga ng tungkulin ko. Kapag mas hindi ako handang magpasakop, mas lalong hindi umaayon sa mga kahilingan ko ang mga pagbabago sa pagkakatalaga ng tungkulin ko. Nasa likod pala nito ang layunin ng Diyos. Iyon ay ang akayin ako na aktibong lumapit sa harap ng Diyos para pagnilayan ang sarili ko at hanapin ang katotohanan. Pero nagkamali ako ng pag-unawa sa Diyos. At para sa akin, ang pagkakataong ito na ibinigay sa akin ng Diyos para gawing perpekto ako upang makamit ang katotohanan ay pagnanais ng Diyos na ibunyag at itiwalag ako. Tunay na nakakasakit sa Diyos ang mga kaisipan ko. Kailangan ko munang magpasakop, magnilay sa katiwaliang ibinunyag ko sa mga pagkakataong ito ng pagbabago sa pagkakatalaga ng tungkulin ko at tumuon sa paghahanap sa katotohanan para malutas ito. Sa mga sumunod na araw, paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko. Bakit hindi ko kayang magpasakop sa pagbabago sa pagkakatalaga ng tungkulin ko? Palagi kong iniisip na ang mga gumagawa ng pamumuno at mga tungkuling nakabatay sa teksto ay maliligtas. Habang ang mga gumagawa ng pangkalahatang usapin ay hindi. Naaayon ba sa katotohanan ang pananaw ko? Sa aking paghahanap, nabasa ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos. Maraming tao ang hindi malinaw na nakikita kung ano ang ibig sabihin ng makamit ang kaligtasan. Iniisip ng ilang tao na kung matagal na silang nananampalataya sa Diyos, malamang ay maliligtas sila. Iniisip ng ilang tao na kung marami silang nauunawa ang espiritual na doktrina, malamang ay maliligtas sila. At iniisip ng ilan na kung magiging mga leader at manggagawa sila, tiyak na maliligtas sila. Ang lahat ng ito ay mga kuro-kuro at imahinasyon ng tao. Ang susi ay dapat maunawaan ng mga tao kung ano ang ibig sabihin ng makamit ang kaligtasan. Ang pagkamit ng kaligtasan ay pangunahing nangangahulugan na makawala mula sa kasalanan at mula sa impluwensya ni Satanas at tunay na bumaling sa Diyos at magpasakop sa Diyos. Ano ang dapat taglayin ng mga tao para makawala mula sa kasalanan at mula sa impluwensya ni Satanas?
ang katotohanan. Upang magkamit ng katotohanan, dapat sangkapan ng mga tao ang kanilang sarili ng maraming salita ng Diyos at dapat nilang maranasan ang mga salita ng Diyos at isagawa ang mga ito upang maunawaan nila ang katotohanan at makapasok sila sa realidad, saka lamang sila maliligtas. Kung maliligtas ba ang isang tao o hindi ay walang kinalaman sa kung gaano na siya katagal nananampalataya sa Diyos, kung gaano na kaabante ang kanyang kaalaman, kung nagtataglay ba siya ng mga kaloob at kalakasan, o kung gaano na karami ang kanyang pinagdusahan. Ang tanging bagay na may direktang kaugnayan sa pagkamit ng kaligtasan ay kung nakakamit ba ng isang tao ang katotohanan o hindi. Kaya, ilang katotohanan na ba ang naunawaan mo ngayon sa puso? At ilan na sa mga salita ng Diyos ang naging buhay mo? Sa lahat ng hinihingi ng Diyos, alin na ang napasok mo? Pagkatapos manampalataya sa Diyos sa loob ng napakaraming taon, gaano na karami sa realidad ng mga salita ng Diyos ang napasok mo? Kung hindi mo alam, o kung hindi ka pa nakakapasok sa realidad ng alinman sa mga salita ng Diyos, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay na totoo. Wala kang pag-asang maligtas. Imposibleng makamit mo ang kaligtasan. Kahit na maaaring mataas ang kaalaman mo, matagal ka nang nananampalataya sa Diyos, may magandang hitsura at mahusay magsalita, at naging isang leader o manggagawa pa nga sa loob ng ilang taon. Kung hindi mo hinahangad ang katotohanan at hindi mo maayos na isinasagawa at dinaranas ang mga salita ng Diyos, at wala kang anumang tunay na patotoong batay sa karanasan, kung gayon ay mananatili kang walang pag-asa na maligtas. Sa pagninilay-nilay sa mga salita ng Diyos, naunawaan ko na anuman ang tungkuling ginagawa ng isang tao, hanggat ang isang tao ay may pusong nagpapasakop habang ginagawa ang kanyang tungkulin, tumutuon sa paghahanap sa katotohanan para lutasin ang mga tiwaling disposisyon at maling kaisipan kapag nangyayari ang mga bagay-bagay, at kayang maghimagsik laban sa kanilang laman at umasa sa mga katotohanang prinsipyo sa kanyang tungkulin, at hindi na maghimagsik o lumaban sa Diyos. Kung gayon, maliligtas ang taong iyon. Kung ang isang tao ay maliligtas, ay walang kinalaman sa kung gaano karaming doktrina ang kaya niyang sabihin o kung ano ang tungkuling ginagawa niya. Akala ko noon, ang pagiging leader at paggawa ng tungkuling nakabatay sa teksto ay nangangahulugan ng pakikipag-ugnayan sa mga salita ng Diyos araw-araw. Pagninilay-nilay kung paano lutasin ang iba't ibang kalagayan at problema ng aking mga kapatid, at pagbabahagi na ng mga paksang nauugnay sa buhay pagpasok araw-araw. At na, sa ganitong paraan, magkakamit ako ng mas maraming katotohanan. Lalago sa buhay ng mas mabilis at magkakaroon ng mas malaking pag-asa na maligtas. Akala ko na ang paggawa ng tungkulin ng pangkalahatang usapin ay isang pisikal na gawain lamang at hindi nagdudulot ng anumang buhay pagpasok, at na, sa paggawa nito, magiging isa lang akong trabahador sa huli. Dahil dito, namuhay ako sa isang kalagayan ng pagkanegatibo at paglaban, at ayaw kong gawin ang tungkuling ito. Mali ang mga pananaw ko at hindi naaayon sa mga salita ng Diyos. Nang maisip ko ang tungkol sa mga antikristo na pinatalsik sa iglesia, nakita ko na nagawa na ng karamihan sa kanila ang tungkulin ng mga leader at manggagawa. At may kakayahan silang magsalita tungkol sa maraming salita at doktrina at mahusay sa pakikipagbahaginan sa iba. Pero hindi nila kailanman hinanap ang katotohanan para lutasin ang kanilang mga tiwaling disposisyon. Sa kabila ng mga taon ng paggawa ng kanilang mga tungkulin bilang leader at manggagawa, hindi kailanman nagbago ang kanilang buhay disposisyon.
may ilan sa kanila na patuloy na naghangad ng katayuan, nagbukod ng mga taong hindi sumasang-ayon at sumupil sa kanilang mga kapatid. Ginugulo at ginagambala ang gawain ng iglesia. At kaya sila ay pinatalsik. Ang ilan ay nagsalita ng mga salita at doktrina para itaas ang kanilang sarili, magpakitang gilas, at manlihis ng mga tao. Inaakay ang mga tao na lumapit sa harap nila. Sinubukan nilang lumikha ng mga nagsasariling kaharian at pinatalsik sila. Ang iba naman, matapos maaresto, ay sumuko sa mga banta at tukso ng mga pulis alang-alang sa kanilang mga pansariling interes at nilagdaan nila ang 3 mga pahayag. Naging mga Hudas. Dahil dito ay pinatalsik sila. Sa pagninilay-nilay sa mga taon ko ng paggawa ng tungkuling nakabatay sa teksto at pagbabasa sa mga salita ng Diyos araw-araw, ayon sa aking mga kuro-kuro, dapat sana ay nagkamit ako ng ilang katotohanan at nagtamo ng katotohanang realidad. Pero nang baguhin ang pagkakatalaga ng tungkulin ko at hilingin sa akin na akuin ang gawain ng pangkalahatang usapin, nasumpungan ko ang sarili ko na hindi kayang tumanggap o magpasakop at namuhay ako sa isang kalagayan ng pagkanegatibo at paglaban. Ipinakita nito na wala talaga akong katotohanang realidad. Nakita ko, naganap na walang batayan ang mga pananaw ko na ang mga taong gumagawa ng pamumuno at mga tungkuling nakabatay sa teksto ay may mas malaking pag-asa na maligtas. Pagkatapos pagnilayan ito, saka ko lang naunawaan na kung ang isang tao ay hindi naghahangad sa katotohanan o hindi tumutuon sa pagkatuto ng mga aral para lutasin ang kanilang tiwaling disposisyon habang ginagawa ang kanilang tungkulin. Kung gayon, ang paggampan sa anumang tungkulin ay pagtatrabaho lamang. Napagtanto ko na hindi mahalaga kung anong uri ng tungkulin ang ginagawa ng isang tao at na ang mahalaga ay kung ang isang tao ay kayang magnilay-nilay ng madalas sa kanyang sarili sa paggawa ng kanyang tungkulin at kung kaya niyang kusang hangarin ang katotohanan at isagawa ito para lutasin ang kanyang tiwaling disposisyon. Kapag sa wakas ay nakamit na ng isang tao ang katotohanan, saka lang niya matatamo ang pagliligtas ng Diyos. Kalaunan, nabasa ko ang isa pang sipi ng mga salita ng Diyos. Kapag binago ang pagkakatalaga ng kanilang mga tungkulin, kung iglesia ang nagdesisyon nito, dapat itong tanggapin at sundin ng mga tao. Dapat silang magnilay-nilay sa sarili nila at unawain ang diwa ng problema at ang sarili nilang mga pagkukulang. Lubos na kapaki-pakinabang ito para sa mga tao at isa itong bagay na marapat isagawa. Dahil napakasimpleng bagay nito, maiisip at matatrato ito ng tama ng mga ordinaryong tao nang hindi nagkakaroon ng masyadong maraming paghihirap o anumang balakid na mahirap lampasan. Kapag may ginagawang mga pagbabago sa pagkakatalaga ng kanilang mga tungkulin, kahit papaano, dapat magpasakop ang mga tao, makinabang sa pagninilay sa kanilang sarili, at magkaroon ng tumpak na pagsusuri kung pasok ba sa pamantayan ang pagganap nila sa kanilang mga tungkulin. Subalit hindi ganito para sa mga antikristo. Iba ang ipinapamalas nila kaysa sa mga normal na tao, kahit ano pa ang mangyari sa kanila. Ano ang ipinagkaiba nila? Hindi sila sumusunod. Hindi sila maagap na gumagawa sa kanilang parte, ni hindi nila hinahanap ang katotohanan kahit katiting. Sa halip, nasusuklam sila sa pagbabago at nilalabanan ito. Sinusuri ito, pinagbubulay-bulayan ito, at nagsasapantahan ng husto ukol dito. Bakit hindi ako pinapayagang gawin ang tungkuling ito?
Bakit ako itinalaga sa ibang hindi mahalagang tungkulin? Paraan ba ito para ibunyag ako at itiwalag ako? Paulit-ulit nilang iniisip ang mga nangyari. Walang tigil na sinusuri ito at pinag-iisipan itong mabuti. Kapag walang nangyayari, ayos na ayos lang sila. Pero kapag may nangyari nga, nagsisimulang maging maligalig ang kanilang puso na para bang nasa maalong tubig at napupuno ng mga katanungan ang kanilang isip. Maaaring sa panlabas ay mukhang mas mahusay sila kaysa sa iba sa pagninilay sa mga issue. Pero sa totoo lang, mas buktot lang ang mga antikristo kaysa sa mga normal na tao. Paano na ipapamalas ang kabuktotang ito? Ang kanilang mga isinasaalang-alang ay matitindi, masasalimuot at patago. Ang mga bagay na hindi naiisip ng isang normal na tao, isang taong may konsensya at katwiran, ay mga karaniwang bagay na lang para sa isang antikristo. Kapag may ginawang maliit na pagbabago sa pagkakatalaga ng kanilang tungkulin, dapat tumugon ang mga tao ng may saloobin ng pagsunod, gawin ang ipinagagawa sa kanila ng sambahayan ng Diyos, at gawin ang makakaya nila, at anuman ang gawin nila, gawin ito ng maayos sa abot ng makakaya nila, ng buong puso nila at buong lakas nila. Ang ginawa ng Diyos ay walang pagkakamali. Ang ganoon kasimpleng katotohanan ay maaaring isagawa ng mga tao na may kaunting konsensya at katwiran, ngunit lampas ito sa mga abilidad ng mga antikristo. Hindi kailanman sinusunod ng mga antikristo ang mga pagsasaayos ng sambahayan ng Diyos, at palagi nilang mahigpit na iniuugnay ang kanilang tungkulin, kasikatan, pakinabang, at katayuan sa inaasam nilang pagkamit ng mga pagpapala at sa kanilang hantungan sa hinaharap, na para bang sa sandaling mawala ang kanilang reputasyon at katayuan, wala na silang pag-asang magkamit ng mga pagpapala at gantimpala, at pakiramdam nila ay katulad ito ng mawalan ng buhay. Iniisip nila, kailangan kong mag-ingat, hindi ako dapat maging pabaya. Ang sambahayan ng Diyos, ang mga kapatid, ang mga leader at manggagawa, at maging ang Diyos ay hindi maaasahan. Hindi ko mapagkakatiwalaan ang sino man sa kanila. Ang taong pinakamaaasahan mo at ang pinakakarapat dapat mong pagkatiwalaan ay ang iyong sarili. Kung hindi ka nagpaplano para sa iyong sarili, sino ang magmamalasakit sa iyo? Sino ang mag-iisip sa kinabukasan mo? Sino ang mag-iisip kung makatatanggap ka ba ng mga pagpapala o hindi? Kaya, kailangan kong magplano at magkalkula ng maingat para sa sarili kong kapakanan. Hindi ako pwedeng magkamali o maging pabaya kahit kaunti. Kung hindi, ano ang gagawin ko kung may sumubok na manamantala sa akin? Kaya, nagiging mapagbantay sila laban sa mga leader at manggagawa ng sambahayan ng Diyos. Natatakot na may makakilatis o makahalata sa kanila, at na pagkatapos ay matatanggal sila at masisira ang mga pinapangarap nilang pagpapala. Iniisip nila na dapat nilang panatilihin ang kanilang reputasyon at katayuan para magkaroon sila ng pag-asang magkamit ng mga pagpapala. Itinuturing ng isang antikristo ang pagiging pinagpala na higit pa kaysa sa kalangitan, higit pa kaysa sa buhay, mas mahalaga pa kaysa sa paghahangad ng katotohanan, pagbabago ng disposisyon, o personal na kaligtasan, at mas mahalaga pa kaysa sa maayos na paggawa sa kanilang tungkulin at pagiging isang nilikha na pasok sa pamantayan. Iniisip niya na ang pagiging isang nilikha na pasok sa pamantayan, ang paggawa ng mabuti sa kanyang tungkulin at pagkaligtas ay pawang mumunting mga bagay na hindi na kailangang banggitin o pagkomentuhan pa. Samantalang ang pagkakamit ng mga pagpapala ay ang tanging bagay sa buong buhay niya na hindi kailanman malilimutan. Sa anumang masagupa niya, gaano man kalaki o kaliit, inuugnay niya ito sa pagiging pinagpala
At napakaingat at napakaalisto niya at lagi siyang may nakahandang malulusutan para sa kanyang sarili. Inilalantad ng Diyos na walang anumang normal na katwiran ang mga antikristo. Ang tanging pakay nila sa pananampalataya sa Diyos at sa paggawa ng kanilang mga tungkulin ay ang magkamit ng mga pagpapala. Ano man ang mga tungkuling isinasaayos ng iglesia, ang unang bagay na isinasaalang-alang ng mga antikristo ay hindi kung paano sumunod at tumanggap o kung paano nila magagawa ang kanilang makakaya sa kanilang mga tungkulin, kundi kung makakaapekto ba sa kanilang kinabukasan at hantungan ang kasalukuyang tungkulin. Maingat silang nagkakalkula. Nag-aalala na masisira ang kanilang mga pagnanais para sa mga pagpapala kung babaguhin ang pagkakatalaga ng mga tungkulin nila. Kung ang isang bagay ay hindi kapakipakinabang para sa kanilang mga pagpapala sa hinaharap, makakaramdam sila ng pagkasuklam, paglaban, at paghihinala at susubukan nilang suriin ito. Tunay na buktot ang kalikasan nila. Batay sa paglalantad ng mga salita ng Diyos, nakita ko na ang disposisyong ibinubunyag ko ay katulad ng sa isang antikristo. Isinaayos ng mga leader na mag-aral ako ng network technology ayon sa mga pangangailangan ng gawain at mga kalakasan ko. Ito ay para sa layunin ng pagprotekta sa gawain ng iglesia. Isasaalang-alang ng mga taong may normal na pagkatao ang mga layunin ng Diyos at magpapasakop sila at tatanggapin nila ang pagsasaayos na ito. Pero inakala ko na ang tungkulin ng network technology ay parte lang ng gawain ng pangkalahatang usapin, na maliit lang ang makakamit kong katotohanan. At na maliit lang din ang pag-asa ko na maligtas. Kaya lumaban ako at nagkimkim ng mga reklamo laban sa mga leader. Bagaman atubili akong pumayag na gawin ang tungkuling ito kalaunan, hindi pa rin ako nag-aral ng masigasig. Naging mapanlin lang pa nga ako. Binawasan ko ang bilang ng mga kasanayang natutunan ko nang mag-ulat ako sa mga leader. Umaasa na maling paniniwalaan ng mga leader na hindi ako angko para sa tungkuling ito. Kalaunan, hiniling sa akin ng leader na matuto ng mga teknik sa pagkukumpuni. Ito ay para matiyak na ang mga kapatid ay maaaring gumamit ng mga elektronikong kagamitan para sa kanilang mga devosyonal at tungkulin ng normal. Pero inisip ko na ang paggawa ng tungkulin sa pagkukumpuni ay hindi makakatulong sa akin na mahangad o makamit ang katotohanan. At na isa lang itong pisikal na gawain. Kaya ayaw kong tanggapin ito. Binago ng mga leader ang pagkakatalaga ng mga tungkulin ko nang ayon sa mga prinsipyo. At sa pamamagitan ng pagbabago sa pagkakatalaga ng mga tungkulin ko, ibinunyag din ito ang mga karumihan sa aking pananalig at ang mga mali kong pananaw sa aking mga tungkulin. Pinahihintulutan akong hanapin ang katotohanan para lutasin ang mga tiwaling disposisyong ito. Kapakipakinabang ito para sa aking buhay pagpasok. Pero nagkamali ako ng pag-unawa at nagreklamo. Naghihinala na ginagamit ng Diyos ang mga tungkulin ng pangkalahatang usapin para ibunyag at itiwalag ako. Puno ako ng hinala at pag-iingat laban sa Diyos. Napakabuktot ko. Sa pamamagitan ng pagbubunyag ng Diyos, pinagnilayan ko ang mga taon ko ng pagsasakripisyo at paggugol ng sarili ko at nakita ko na hindi ko ginagawa ang mga bagay na ito para isaalang-alang ang mga layunin ng Diyos at tuparin ang tungkulin ng isang nilikha, kundi para ipagpalit ang paggampan ko ng mga tungkulin para sa isang magandang hantungan mula sa Diyos. Pagkatapos baguhin ang pagkakatalaga ng tungkulin ko, akala ko nasira na ang pag-asa ko para sa mga pagpapala. Kaya sinimulan kong gawin ang mga tungkulin ko ng pabasta-basta. Nakita ko
na tunay akong walang pagkatao at na lubos akong makasarili at kasuklam-suklam. Kalaunan, higit pa akong nagbasa ng mga salita ng Diyos. Noong gumawa si Noe ayon sa tagubilin ng Diyos, hindi niya alam kung ano ang mga layunin ng Diyos. Hindi niya alam kung ano ang gustong maisakatuparan ng Diyos. Binigyan lang siya ng Diyos ng utos at tinagubilinan siya tungkol sa kung ano ang gagawin niya nang walang gaanong paliwanag at nagpatuloy si Noe at ginawa ito. Hindi niya palihim na sinubukang mag-isip-isip kung ano ang mga pagnanais ng Diyos. Hindi siya lumaban sa Diyos at siya ay walang iba kundi buong puso sa kanyang debosyon. Humayo lamang siya at ginawa ito ng may malinis at simpleng puso. Anuman ang ipinagawa ng Diyos, ginawa niya. At ang pagpapasakop at pakikinig sa salita ng Diyos ang pananampalatayang naging pundasyon ng kanyang mga pagkilos. Ganito katapat at kasimple niya tinrato ang atas ng Diyos. Ang kanyang diwa, ang diwa ng kanyang mga pagkilos ay pagpapasakop. Hindi pagkakaroon ng anumang pagdududa, hindi paglaban, at higit pa rito, hindi pag-iisip ng mga sarili niyang interes o pakinabang at kawalan. At higit pa, noong sinabi ng Diyos na gugunawin niya ang mundo sa pamamagitan ng isang baha, hindi tinanong ni Noe kung kailan o sinubukang mag-usisa pa. Lalong hindi niya tinanong ang Diyos kung paano niya mismo gugunawin ang mundo. Gumawa lang si Noe ayon sa tagubilin ng Diyos. Sa anumang paraan, kung paano siya tinagubilinan ng Diyos na gawin ang arka at kung anong mga materyales, ganoon niya ito ginawa. At kumilos siya agad sa sandaling nag-utos ang Diyos. Kumilos siya alinsunod sa mga tagubilin ng Diyos nang may saloobing nagnanais na magbigay kasiyahan sa Diyos. Ginagawa ba niya ito upang matulungan ang sarili niya na makaiwas sa sakuna? Hindi. Tinanong ba niya ang Diyos kung gaano pa katagal bago gunawin ang mundo? Hindi. Tinanong ba niya ang Diyos o alam ba niya kung gaano katagal gawin ang arka? Hindi rin niya alam iyon. Nagpasakop lamang siya, nakinig at ginawa ang ipinag-uutos. Mula sa mga salita ng Diyos, naunawaan ko na ang saloobin ni Noe sa kanyang tungkulin ay sinang-ayunan ng Diyos. At ito ang kailangan kong tularan at pasukin. Nang inatasan ng Diyos si Noe na gumawa ng arka, hindi na unawaan ni Noe ang layunin ng Diyos. Pero hindi niya nilabanan ang atas ng Diyos o hindi siya gumawa ng haka-haka tungkol sa mga pagnanais ng Diyos. Nakinig lang siya, sumunod, at ginawa niya ang anumang iniutos sa kanya ng Diyos. Kailangan kong tularan ang halimbawa ni Noe at gawin ang tungkulin ko sa abot ng aking makakaya. Nang hindi naghahanap ng mga pagpapala. Nang naghahanap lang na magkaroon ng tunay na pagpapasakop sa Diyos. Kailangan ko ring tumuon sa pagkatuto ng mga aral sa tungkulin ko. Ano man ang tungkuling gagawin ko, magbubunyag pa rin ako ng katiwalian. At sa loob ng mga sitwasyong isinaayos ng Diyos, kailangan kong pagtuunan ang pagsunggab sa aking mga kaisipan at ideya para pagnilayan ang aking sarili at hanapin ang katotohanan upang malutas ang mga bagay na ito. Sa pamamagitan nito, mayroon akong makakamit. Ang Diyos ay matuwid sa bawat tao na sumusunod sa Kanya. Hindi kailanman sinabi ng Diyos na ang paggawa ng pamumuno o mga tungkuling nakabatay sa teksto ay naggagarantiya ng kaligtasan. O na ang paggawa ng mga tungkulin ng pangkalahatang usapin ay hindi makakakuha ng kanyang pagsang-ayon. Ano man ang tungkuling ginagawa ng isang tao, ang mahalaga ay kung kaya ba niyang hanapin ang katotohanan at matutunan ang mga aral. Katulad ng sa mga video ng patotoong batay sa karanasan. Ginawa ng ilang kapatid ang mga tungkulin ng pagpapatuloy sa bahay. Habang ang iba ay nagkukumpuni ng mga elektronikong kagamitan
at iba pa. Ang mga ito ay pawang mga trabaho ng pangkalahatang usapin. Pero nagawa ng mga taong ito na tumuon sa paghahanap sa katotohanan para lutasin ang kanilang katiwalian sa panahon ng paggawa ng kanilang mga tungkulin. At kaya, ang kanilang buhay disposisyon ay nagawang magbago. Hindi ko naunawaan ang mga prinsipyo kung saan tinutukoy ng Diyos ang mga kalalabasan at hantungan ng mga tao. At palagi kong gustong gawin ang mga tungkuling pinaniniwalaan kong makakabuti sa aking buhay pagpasok. Pero hindi ako tumuon sa pagninilay-nilay sa sarili ko sa panahon ng paggawa ng aking mga tungkulin o hindi ako naghangad ng mga pagbabago sa aking buhay disposisyon. Kaya kahit na ipagpatuloy ko ang paggawa ng tungkuling nakabatay sa teksto, ano ang magiging kaibahan nito? Mangangahulugan ba ito na makakamit ko ang katotohanan? Magpapahiwatig ba ito ng pagbabago sa aking disposisyon? Kung hindi ko hahangarin ang katotohanan, matitiwalag pa rin ako sa huli. Matapos maunawaan ang layunin ng Diyos, ang sunod na kailangan kong pagtuunan ay ang gawin ng maayos ang aking kasalukuyang tungkulin. At kung matatanggap ko ba ang pagliligtas ng Diyos sa huli, ay hindi ko na dapat iniisip pa. Pagkatapos nito, isinapuso ko ang tungkulin ko at tumuon ako sa pagninilay-nilay sa aking mga kaisipan, ideya at tiwaling disposisyon habang ginagawa ang aking tungkulin. Ang mag-aral ng pagkukumpuni ay nangangahulugan na kailangan kong tumingin sa mga diagram ng circuit at simulang unawain kung paano gumagana ang iba't ibang bahagi. Sa simula, nabigatan ako. Iniisip na medyo mahirap ang pagkukumpuni sa mga kagamitang ito. Magagawa ko ba ito sa kakayahan ko ngayon? Minsan, habang tinitingnan ko ang mga bagay na ito, ayaw ko nang mag-aral pa. Pero sa pamamagitan ng pagninilay-nilay, napagtanto ko na ang pangunahing dahilan kung bakit ako umaatras kapag nakatagpo ako ng mga suliranin sa aking tungkulin ay dahil hindi ako matatag sa tungkulin ko. Nag-imbot ako sa aking laman. Wala akong motibasyon at puso na nagsasaalang-alang sa mga layunin ng Diyos. Kaya hinanap ko ang mga salita ng Diyos tungkol dito para kainin at inumin. At hinanap ko ang mga patotoo ng mga kapatid na batay sa karanasan para panoorin. Mula sa mga bagay na ito, nakahanap ako ng landas ng pagsasagawa. Hindi ako dapat umatras kapag nahaharap ako sa mga suliranin sa aking mga tungkulin. Kailangan kong tularan si Noe at magkaroon ng pusong nagsasaalang-alang sa mga layunin ng Diyos. Gaano man kahirap para kay Noe ang paggawa ng arka, at gaano man kabigat ang trabaho, hindi natakot si Noe sa mga suliraning ito. Sa halip, isinaalang-alang niya ang mga layunin ng Diyos at nakipagtulungan siya gamit ang lahat ng kanyang pagsisikap. Aktibong nilutas ang iba't ibang problemang sangkot sa paggawa ng arka. At sa huli ay natapos niya ang atas ng Diyos. Hindi maihahalin tulad ng sa kay Noe ang hirap ng tungkulin ko. At meron akong mga mapagkukunan at karanasang ibinahagi ng aking mga kapatid para matuto ng pagkukumpuni. Hanggat umaasa ako sa Diyos at nakikipagtulungan ng matatag, malalampasan ang mga suliraning ito. Nang patahimikin ko ang puso ko at nagsimula akong matuto unti-unti, bagaman mabagal ang pagkatuto ko, nagawa ko pa rin ito. At ang mga bagay ay hindi kasing hirap gaya ng inaakala ko. Pagkatapos magsagawa sa loob ng ilang panahon, hindi lang ako natuto ng ilang teknik sa pagkukumpuni, kundi umusad din ng kaunti ang buhay ko at naging makabuluhan ang mga araw ko. Sa pagbabago sa pagkakatalaga ng tungkulin ko, nakaunawa ako at nabago ko ang ilang maling pananaw na mayroon ako sa aking mga tungkulin. Kasabay nito, napagtanto ko na hindi tama ang intensyon ko sa pananampalataya sa Diyos at paggawa ng aking mga tungkulin.
at na hindi ko ginagawa ang tungkulin ko bilang isang nilikha para bigyang kasiyahan ang Diyos, kundi para magkamit ng mga pagpapala. Hindi ito alinsunod sa mga layunin ng Diyos. Ngayon, nais ko lamang na tunay na magpasakop sa mga pamamatnugot at pagsasaayos ng Diyos at gawin ng maayos ang kasalukuyan kong tungkulin. Salamat sa Diyos.